Hello guys, welcome back to my vlog. This time ay pupunta kami sa sitio Inatcaon upang mag home visitation. Let's watch this. Dahil sa malayo ang sitio Inatcaon, Bantag at Kalingayawon, mga isla na nakahiwalay sa mainland baryo, madalas ay palaging lumiliban sa klase ang mga mag-aaral, kung kaya papasyalan namin at kukumustahin ang aming mga mag-aaral. I think this is our last child mapping na before we go to our own places someday. Ayan, kasama ko ngayon si Sergio at ang aming boatman na si Romel Martinez. Ayun guys, kami ay papalabas na ng lawa ng mainland barangay. Ipakikilala ko muna pala sa inyo ang aming boatman na si Romel Martinez. Isa siya sa aming provincial swimmer na nagkamit ng maraming parangal noong taong 2018, na kung saan kami ni Sergio ang siyang nag-coach upang mas mapaunlad ang kanyang talento sa paglalangoy. Ayan guys, nakikita ninyo ang napakagandang bakawan ng isla na kung saan ay maraming mga yamang dagat ang maaaring makuha rito. Ang Inatcaon ay may layong halos humigit kumulang sa 1.5 milya at halos kalahating oras ang takbo ng bangka mula sa mainland barangay. Habang kami ay lumalakbay ay natatanaw na ng aking kamera ang bundok ng Occidental Mindoro, lalo pat kapag kalma ang panahon. Ang Inatcaon ay may halos 10 bahay lamang at halos 50 ang population at 15 ang mga mag-aaral. Transportasyon ang karaniwang suliranin ng mga mag-aaral, lalo na kapag masama ang panahon. Madalas sa mga mag-aaral ay hinahatid sa umaga sa araw ng Lunes at sinusunod sila sa hapon sa araw naman ng Biyernes. Minsan may mga mag-aaral na hinahatid ng bangka sa umaga at sinusundo naman sa hapon. Ayan guys, kami ay padunggo na sa isla ng Inatcaon at diretso na agad kami sa mga bahay ng aming mga mag-aaral upang sila ay kumustahin. So mayroon kami mga magulang na nakausap dito tungkol sa kanilang mga anak, kung bakit sila ay madalas na lumiliban sa kanilang pag-aaral. At ganoon din siyempre, tinanong din namin kung sino pa ang mga hindi pumapasok sa school at sila po ay aming isasama sa aming enrollment sa paaralan. Isa namang bahay ang ating pupuntahan at tatanungin natin kung sila ay mayroon pang mga anak na hindi pa napapaaral sa paaralan o napapalista ng kanilang magulang. Yung dati to rin ba dati? Pagkatapos nating magkwentuhan kay ate, pupunta naman tayo dito sa isang magulang naman na ating nakausap na gusto niya ring magpaaral ng kanyang anak sa kinder. Ayan si ate. So, willing siyang ipalista yung pangalan ng kanyang anak upang siya ay formal na mag-aral sa kinder. Pagkatapos dyan ay diretso na tayo sa isa pang bahay na ating pupuntahan na kung saan ay alamin natin kung mayroon pa ditong mga bata na hindi pa nakatalas sa enrollment sa school. Morning. O ito guys, yung ating huling pang-apat na magulang na ating makakausap kung sino pa sa kanila ang hindi nakapag-enroll sa kinder or sa elementary. So ayan guys, maraming salamat sa mga magulang ng aming mga mag-aaral. Hanggang sa muli, kami ay pauwi na. Maraming salamat.